Hello, hello. What's up mga kakigols? So, relax muna tayo ngayon sa politics, no? Kalma na muna tayo dahil malapit na ang election. Isang araw na lang. So, sana buboto tayo at hindi tayo maging bobo sa pagboto natin sa Monday. Alright? Piliin natin ang tamang kandidato na walang personal interest at kitapod, no? Na nagaboto dapat wala tayong personal interest pod para sa bayan dapat. Alright? So, daghan tag ubay-ubay tag mga batteries, no? Ito, mga laptop batteries. These are like external batteries. Ito yung internal battery, no? Sa loob ng laptop, Lenovo. Ito mga external sa labas. Mayroon tayong HP, mayroon tayong Lenovo, mayroon tayong I think this is for compact, no? Actually, marami pa tayong batteries dito, no? So, yan, marami pa tayong mga batteries dito. Yan. Yung iba, na-check na natin yan. Minarkahan na natin ng good, no? And dito, mayroon pa tayo dito. Ito, dito, mayroon pa tayong mga batteries dito. Yan. Okay. So, dami tayong collection ng batteries. Mayroong mga na dyan. Now, kaya i-check natin, no? Kung ano yung mga condition nitong mga batteries. Then marami na tayo na dismantle na mga batteries yan na collection natin. Ito mga goods yan. Ito, mayroon tayong mga bad na dito na mga batteries yan. So, ito na yung mga case nila na dinismantle natin. Yan. Mga case na lang yan. Ito yung mga circuits nila. Okay. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo paano mag-repair ng laptop battery. So, actually, hindi rin madali mag-repair ng mga batteries, no, sa laptop. So, again, mayroon tayong nabili na maliit na tool or instrument na maliit lang siya, magaan pero powerful, no? Mayroon lang siyang ilang wires lang, no? For ito black, tatlong grounds. Then ito yung positive supply, yung red, yung yellow is data, yung green is clock. Okay, yan, mayroong dyan. So, yung pangalan ng instrument natin for battery repair is Professional Laptop Battery Analyzer. Okay, so medyo ano rin to, hindi basta-basta nabibili sa kung saan-saan lang, no? So, nabili natin to or mabili nyo sa eBay or sa AliExpress at saka doon sa company mismo nila. This from Romania, no? Ang ano nito, ang manufacturer. Alright. So, ipapakita ko sa inyo paano gamitin ito sa battery repair. So, of course, nakakabit yan sa computer, no? Sa desktop or sa laptop. Kasi meron siyang program. So, nakakonect yan via USB. Okay? So, via USB. So, mayroon siyang supply na pareho rin ng laptop charger, no? 19 volts ang supply yan. Okay? So, naka-power na yan.
Ito, nilagyan natin, actually, wala itong power switch, no? Pag pinlug in mo dito sa likod, diretso na siya magpa-power. So, which is sometimes medyo delikado sa device dahil yung pag-plug in natin minsan, medyo hindi diretso, parang kakaroon ng spark, no? Dito sa DC socket niya, no? So, kaya, hindi na natin binubunot-bunot yan. Nilagyan natin ng power switch. Okay? So, start tayo. So, ito for example, ito unahin natin to. Itong battery na to is lumang battery na ito. Manufacturing date niya is 2014 pa, no? That's January 2014. 01 2014. Okay. So, tingnan natin kung anong condition nito. Which is 2014. So, ilan na? 14 11 years, no? Okay, 11 years. 2025 now. Okay. So, it's 11 years old. Ito naman, Lenovo is, kung manufacturing date nito, 2012. Yan, 2012. July 2012. Ito is itong HP. Anyway, kung wala dito, makita nyo rin ito mamaya dito sa instrument natin, no? Doon sa computer, makikita natin pag inopen natin yung program. Kung anong manufacturing date nito. So, ito naman is Lenovo. Anong year ito? (2013), no? February. Okay? Alright. So, we'll check. Ito, unahin natin to. Ito. So, ang una-una ang dapat nyo malaman is yung positive and negative terminals, no? Nakita nyo dito, mayroong negative, positive. Yung iba naman, walang marka yan. No, ito, like ito, walang marka. Kung saan ang negative, positive, yan. Ito, ganun din, walang marka. Ito, mayroong marka, yan, kita nyo yan, positive, negative. Okay? So, ito mayroon, ito wala. So, yung maraming walang marka, no? Now, bakit kailangan nyo malaman yung negative, positive? Kasi, pag ikinabit nyo itong instrument natin, mayroon siya ito, B+, ito, B- or ground, no? So, dapat hindi magbaligtad dito. So, or else, pwedeng masira ang circuit ng battery or yung instrument natin ang madamage. Kasi pwedeng may lumabas dito na voltage papunta pabalik sa instrument natin na reverse yung polarity. Halimbawa, itong pula nakabit mo ngayon sa negative terminal, yung negative malagay mo sa positive terminal. So, reverse polarity. Okay? So, medyo yan yung mga warning, no? Na dapat nyo siguraduhin kung saan ang negative, positive. Like for example, walang marka, paano nyo malalaman, no? Ito, walang problema, mayroon siyang plus and minus yan, minus, ito plus. Ito namang internal battery, may plus, minus, okay? So, what if ito wala, ito wala? So, madali lang yan, no? Maggawa kayo ng extra na gumawa ako ng extra na ganito, no? Yung parang ganito yan. Ito yung, ito. Yan. Para pang-insert dito sa mga terminals, no? So, i-check natin yung saan yung positive at saka negative. So, okay.
So, using your multi-tester, isit ninyo sa DC range. Yan, sa DC range. Okay. Then, ito, say, trial and error. For example, ito, walang sign. So, for example, sabi nyo, assuming dito, baka dito yung positive. Example, kasi sa sample nito dito sa device natin, doon pag na-open natin yung program niya, may nakalagay doon yung guide nitong terminal ng battery. Pero siyempre, isa lang doon ang ano nila, ang parang sample, no, ng ganito doon sa program, which is ang positive is nasa facing dito sa sa mga terminals socket is nasa left side ang positive always. This because when you count 1 2 3 4, so this one always sa left facing dito sa battery, 1 2 3, so on and so forth. So yun yung sample nila, but in this case ito pa lang klaro na iba yung positive and negative niya nasa number 1, no, socket or terminal. So pero assuming na wala yan, example, like example ito, walang sign. Mayroon din pala ito sa taas, karang yun ko lang napansin niya, no. Yan, no, plus minus. Okay, ito isa. Ito talaga wala siya, wala dito sa taas, wala dito, because minsan dito yung sign or dito. So ito wala. Ito wala. So wala. Ito example. So assuming based doon sa sample nila na yung positive is nasa number 1, no? Okay? So assume natin tama 'yon. Yun palagi yung yung positive number 1. So lagay natin yung positive natin na connector. Then ito yung negative sa kabila. Ano yan, dulo-dulo yan, hindi yan dito sa gitna. Sa dulo-dulo ng socket. Okay? So now, i-check natin kung saan ang positive, negative. Yan ay naka-DC range tayo. So, hindi nag-negative yung display natin, i-reverse natin. So hindi nawala yung negative dito, yan. Okay, so ibalik rin natin. Yan, so walang negative. Okay, so most probably is dito yung positive sa last. Because starting here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, number 8 ang positive, number 1 ang negative. In reverse doon sa sample nila, no, na yung number 1 is positive. So this one is negative yung number 1. Okay, ito na lang unahin natin. Okay? So, nakita ninyo, measure natin dito. So, ito yung positive. Di bali kung yung ito yung positive natin sa dito sa instrument natin yung pula. So, dapat dito yung pula sa kabila. Ito yung black. Negative. Yan. Okay? Then, i-measure natin. Positive to black, red to red. Ayan. So, napakababa ng voltahe, no? Yan, nagda-drop pa, oh. Going to zero, almost zero. Pero, hindi siya nag-negative sign. So, ibig sabihin, posible tama talaga dito ang positive. Pero, halos wala na siyang voltahe. Now, subukan natin kung kaya pang i-detect ng instrument natin. Okay? Tanggalin natin to.
So, ito yung positive. Lagay natin dito sa socket number 8. Yung ground dito sa socket number 1. Now, how about yung data at saka clock? So, wala naman problema, no? Pwede naman tayo dito mag-trial and error sa clock and data. Kasi ang usually, ang may sign lang dito, kung may sign man, ang battery is negative, positive lang. Pero yung saan yung data or clock, wala ditong sign. So, pwede naman mag-trial and error, hindi naman delikado. According to sa paggamit nito, hindi naman daw delikado. Para pwede mong i-trial and error ito. Hindi lang itong supply. Pero, kung gusto mo talagang sigurado, no, saan ang negative, positive, or saan ang clock at saka data rather, i-open natin yung program dito sa computer natin. Okay. Accept. Yan na yung program niya. Okay. Yan yung program niya. Okay. Klaro ba? So, okay. So, dito, kung hindi kayo sigurado saan yung clock and data ng battery, and even yung positive, negative, makita niya dito, madi-display niya dito, na, ano yung mga, yung pinnings, no? Yung mga pin, configuration ng battery. Pero, pwede pa rin nagkamali dito, no? Based sa experience ko, pwede pa rin baliktad pa rin ang supply. Mayroon pa rin. So, example ito, HP, ang battery natin, ay connect muna natin pala. Hindi pa pala naka-connect. O, connect muna natin, mag-yellow siya, then, pag naka-connect yan, maging red, no? Online tong device natin, naka-online to, naka-connected to sa server ng manufacturer. Ito, sa manufacturer or supplier nito, naka-connect ito agad sa server. So, talagang naka-online to. Pag ginamit mo, naka-online siya. Kasi, pag nag-search ka ng battery, galing yan sa database nila, no? Online yan. And lahat pa, iba pang mga parameters dito, naka-online yan. Hindi yan siya offline, no? Hindi lahat dito offline. So, kaya dapat naka-connect siya doon sa server. So, in short, may internet yung computer na gagamitin mo or laptop. Okay? Naka-internet. So, HP, yan, ito HP. Then, tingnan mo yung part number. Ano yung part number ng battery? Liliit kasi na kailangan gamitan ng. So, yung part number or model number niya, o part number niya is 4622890-422. Ito. Napakaliit. No? Kaya ginagamitan natin ng magnifying lens or glass. So, 4622890-422. So, i-type natin yan dito sa
ano niya, sa program, sa program nga nyo. So, ano yan? 462890. Four six two 890 das 422. Okay, yun na yung part number. Part or model number, no? Pwede. So, find, pin out. So, hindi niya makita. No pin out found. So, maybe hindi nakalista doon sa ano nila, sa database nila, no? Etong ganitong model. So, subukan natin yung yung model number. Kung hindi niya makuha yung part number, try natin yung model number. So, model niya is it's STNN C51C. It's STNN C51C. Okay, so find pin out. Yan, may lumabas. So may lumabas. Yan, nakita. Klaro niyo ba? Ayan. Number of pins 8. Pin out. Nakita nyo plus 1. Number 1 is minus. Tama man, minus, no? Plus. Yung pin number 1 is plus, no? Dalawa yung binigyan niya na pin out. Itong sa taas at saka itong sa baba, no? So, dito sa taas, socket number 1 is positive, then socket number 3 is data, number 4 is clock, number 6 is T6, meaning that's connected to ground, and number 8 is negative. So, another option niya is, ganun pa rin, number 1 is plus, socket number 3 is data, number 4 clock, number 8 is negative. So, subukan natin. Nakita nyo naman, baliktad. Kasi tinister natin kanina yung battery. Nakakonik pa nga, no? Yan. Yung number 8 yung positive. Number 1 yung negative. Pero dito sa pin out nila, yan yung sample nila, no? Yan, nakita nyo yan. Nakatihaya yung battery, yung socket, yan. Nakatihaya yan, no? Pointing upward. Then, yung counting is from left to right. Nakaharap tayo sa battery, no? Left to right, 1, 2, 3, so on and so forth. Pero, yun, nakita nyo, ang nakalagay dito sa pin number 1, sa legend nila is ground, no? Yun yung nila. Tama naman siya, no? Pero sa delta, pero tama naman siya. Ground is negative. Pero dito, sa lumabas, is tama yung sample nila na drawing. Pero dito, hindi mali sa actual yung positive and negative sockets, no?
or connectors, no? Now, since tinister natin kanina, no? Na yung positive is nasa right at saka yung negative is nasa left. Okay, so tingnan na lang natin, no? Tingnan na lang natin sa actual. Okay? So, balik tayo doon. So, again is P number 3 is data, P number 4 is clock. Okay. So, P number 3 is data, itong yellow. 1, 2, 3. P number 4 is clock, yung green. Yan. So, sinunod natin yung second option, no? Na lumabas dun sa program. Hindi natin ginamit yung T6 muna. Try natin. Ayan na yan, ha? Yan na. Yan na. So, P number 1 is ground. 2 is walang connection. Number 3 is data. Number 4 is clock. 5, 6, 7 walang connection. Number 8 is ground. Okay? So, balik tayo dito sa program. Okay. So, start reading natin, no? Start reading natin. Click natin tong start reading. Yan, magre-read siya. Okay, so wala siyang nabasa. Subukan nating i-power on. Kasi nakita nyo kanina, halos walang voltaheng lumalabas dun sa terminals. Nung tinister natin. So, meaning, pwedeng hindi niya ma-detect kahit tama yung connection natin dahil walang, parang dead yung circuit sa loob, no? Dead yung circuit sa loob. So, kailangan natin i-supply. Ito naman, pwede namang hindi i-power on kung na-detect niya agad-agad na hindi, kahit hindi mo i-power on, no? Now, another thing is, ito pala yung warning, no? Pag pinower on mo, be sure na tama nga yung polarity doon sa battery. Or else, pag sinuplayan ng instrument natin, naka-power on, susupply niya ng voltage yung battery is, halimbawa baliktad, pwedeng ma-damage yung battery or pwedeng ma-damage yung instrument, no? Kasi reverse polarity. So, ito, may warning dito. Pag pinower on mo, and magwa-warning pa siya, no? Before pressing power on button. Kumbaga may tawag dito. May waiver dito, no? Na do it at your own rest, no? So, NLBE1 or battery can get damage pag baliktad. Itong device natin, tinatawag din nila ito na NLBE1, no? Hindi ko pa na-research kung ano ba ibig sabihin ng NLBE. That's the name of the device. Okay, so, kung ano ka na, sigurado ka na, I understand the rest. Okay, click mo to. So, magpa-power on siya yan. Nag-yellow yung power on. Then, magre-red dyan kung so, nag-supply siya, wala pa rin, na? Nakita nyo, nag-ilaw na yung power niya dito, yung green, yan.
Ito power indicator niya. Ito naman yung output. Output, no? Ito output. Ito power indicator. So, wala pa rin. Kahit nilagyan natin ng supply. So, ngayon, pwede tayo ito, since baliktad nga, ito yung number 1. Bali number 1 kasi ito yung positive. Subukan na natin ilipat tong clock and data dito. Dito, kumbaga dito yung maging number 1 natin sa positive 1, 2, 3. Yan. Clock, data, then clock. Nakita nyo? Nagbasa siya. Yan. Yan, no? Nakita nyo? So, may mga detalye na regarding sa battery. Then, nakalagay dito is, naka-unlock naman siya, hindi siya nag-lock, no? Pero, ang area dito is bad balance. Then, ibig sabihin ng bad balance is hindi pantay yung mga voltage ng battery sa loob. Kasi, naka-series, no? 3 series and 3 parallel sa loob. Bali, 6 batteries yan sa loob. Ito. 6 batteries, no? Naka-series and parallel. Okay? So, yan, nakita nyo. Ang cell voltage 1 is only 2.5 volts, 2.526. Cell number 2 is 2.150 volts. Then, cell number 3 is stop reading natin. Cell number 3 is 1069 millivolts or 1.069 volts. So, mababa, no? Mababa siya. So, subukan natin i-charge. Kung mag-charge siya, madagdagan yung voltage niya, no? I-power off natin to. Okay. Then, punta tayo sa charge. Then, click natin tong start charging. Yan, may graph siya. Tingnan natin kung anong takbo ng charging niya. Ayan. May lumabas na graph. Then, dito sa baba, mayroong mga legend dyan. May lumabas dyan, no? Ayan, nakita nyo. Cell number, yung green. Ang current niya is 2526 millivolts, then maximum niya is 2527, still charging. Nakita nyo, parang irregular, kita nyo, sending channel to, okay, irregular, kita nyo, dapat straight yan eh. Nakita nyo, parang square wave na nagda-down, up, up, down. Okay. So, for hindi nakalagay, ang legend dito, cell number 1 is green. Cell number 1 is, ang current niya is 2568 millivolts. Cell number 2 is 2337 millivolts. Cell number 3 is 1556 millivolts. Ang pinakamababa is yung cell number 3. Nakita nyo, nag-straight na yung takbo ng graph natin. Yung current niya, medyo nag-i-increase din. Yan, ito, battery current. Battery voltage. So, ang current niya is 6.7 fluctuating. Maximum niya is 10.8 volts. Ito maximum niya 10.8. Kasi ang voltage nitong battery is 10.8. I think ha. Tingnan natin. 10.8.
Yeah, 10.8. 47 watt hour, na? Andun sa gilid, dun sa gilid. Yan, andito. 10.8 volts. 47 watt hour. Okay. So, kaya di doon sa program, nakalagay doon is, sa battery voltage is, maximum is 10.8 millivolts or 10.8 volts. Then, ang current niya so far is 7 point something volts. So, mga nasa more than 3 volts pa, no? Ang kulang para full charge. So, now, continuous charging yan. Yan, tumatakbo yung graph, no? Nag-increase naman yung mga voltages in every cell. Yung current tumataas din. Maximum niya is 62 milliamp. Then, ang current niya is, yan, malapit na rin sa 62, no? Fluctuating because still charging. So, yan. Then, yung daming detalye dito, no? Makikita nyo lahat. Stop natin itong charging natin. Balik tayo sa battery info. Yan. Then, makita natin manufacturing date natin dito. Read static data. Yan. Nakalagay dito 4,400 milliampere yung design capacity. Design voltage niya is 10.8 volts. Then, manufacturer date niya is 10/12/2009. So, 2009 pa pala to, no? Okay, 2009. 10/12/2009. So, yan. Ang dami pa. Device chemistry. This is a lithium-ion battery. Li-ion. Yan yung mga detalye dyan. Serial number, no? Lahat makita mo. Specification, info, 0031. So, yan. Marami. Then, dito makita mo kung yung health ng battery. Makita mo, read capacity. Oh, so, wala pa siyang mabasang capacity. Compute health. Wala rin health. So, kasi una-una, mababa pa yung voltahe niya. Hindi pa na-charge. Yan. Ito nyo, pag ganito yung may kulay, may color yung ano dito, yung cell dito, ibig sabihin, may abnormal pa yan, no? Hindi pa normal. Kasi kung normal na ang mga voltahe dito, umabot na siya sa normal voltage, sa mga 3.7 volts. No? Is walang kulay ito, hindi siya walang kulay yung its cell dito sa battery. Okay? So sometimes nag-yellow ito, depende sa error ng battery, no? So ito is low voltage pa ito, kaya parang kulay brown yung kulay. Nakita nyo dito, mayroon yung yellow sa voltage. Is actually, ang total pa lang niya is 5.743 volts dito. Kung i-add natin yan, i-calculate natin yan, no? So, 2.5 millivolt na natin kasi millivolt man ang reading dito, no? 2527 millivolt. 2527 millivolt, then plus 2151 millivolts plus 1069 millivolts equals, so yan, 5,747, dito is 5,747
743. It's a matter of like 4 difference, no? Yung offset, no? Okay, ano lang, 0.0004 millivolts lang yung difference. Okay? So, almost pareho. Alright. So, yan yung nakikita natin sa battery natin. So, ito, kailangan na ito i-charge para tumaas itong voltage in every cell, no? Maabot siya ng maximum of 10.8 volts dapat para maging full charge siya. Alright? So, kailangan ito Now, kung ilagay mo ito sa laptop, no, ikabit mo ito sa laptop, hindi kaya mag-power ng laptop yan, i-charge mo muna doon sa laptop. Or kung may charger ka na hiwalay. Okay? I-charge mo muna. O i-plug in mo muna yung laptop mo, ikabit mo to, i-charge mo muna. Hanggang sa fully charged. Then sa time pwede mo na siyang magamit na naka-unplug yung laptop mo. Okay? So yan lang muna for that battery. Ibang topic na naman tong mga next battery. Pwedeng iba na naman ang mapakita ko dito. Iba naman ang condition nito. No? So, ito lang muna. Mahaba na yung video natin. Nasa 41 minutes na. No? So, yan lang muna. Sundan nyo lang yung next video natin for the other batteries. Iba na naman ang condition. Iba naman yung makita natin doon sa program. Halimbawa, kung naka-lock, for example, ito naka-unlock siya, di ba? No? Bigyan ko lang yan ng overview. Pag naka-unlock yan dito, pag naka-lock yan, ito naka-unlock, naka-green, no? Pag naka-lock yan, naka-color red yan, ibig sabihin, hindi gagana ang battery. Kahit i-plug in mo yan sa laptop mo, hindi gagana yan. Then, kahit itong device natin, pag naka-lock yan, hindi niya masusuplayan yan, no? Pag sinuplayan mo nito. So, kailangan i-unlock mo muna. So, dito yung unlock niya. Mayroon siyang unlock dyan. Yung next topic natin, no? Ito, mayroong reset, no? Dito natin siya i-unlock. Okay? Tingnan natin kung ang mga next batteries natin kung may nakalock dyan. Okay, so yun lang muna guys. Bye for now. Bye.